Ang Estados Unidos ay kasalukuyang nasa gitna ng krisis ng pagbagsak. At ang nagmula ng mitsa nito ay isang bansang hindi inakala ng sinuman ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang labanan sa Ukraine ay yumayanig sa buong mundo. Ang mga tangke na nagkakahalaga ng $60 milyong ay isa-isang winawasak ng mga drone na nagkakahalaga lamang ng $6,000. Ang tila bakal na depensang binuo sa loob ng ilang dekada ay gumuho na. Nagulat ang Amerika na ang mga drone lamang pala ang magpapabagsak sa isang hukbo. Ang formula na pinagkakatiwalaan nila na ang mga tangke at jet na pampiglasang maghahari sa digmaan ay tuluyang gumuho sa katotohanan. May saysay pa ba ang kasalukuyang ranggo ng lakas militar kung saan ang Amerika ang una at ang Russia ang ikalawa? Sa sandaling iyon, sa sulok ng screen, isang pangalang hindi pamilyar ang lumitaw, P-Radar Pilipinas. Ngayon, ang naghahari sa larangan ng digmaan ay hindi na ang tangke, kundi ang mata. Habang ang lahat ay nakakapit sa lumang teknolohiya, isang bansa ang nagbukas ng bagong landas. Isang bagong superpower na hindi inasahan ng sinuman, ang Pilipinas. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Ako, si Jason Miller. Sa loob ng 30 taon, ako ang namahala sa pagsusuri ng teknolohiyang pandepensa sa Pentagon. Kaninang umaga, nasaksihan ko ang sandali ng pagbagsak ng kaayusan ng mundo. Sa screen ng conference room, 5 sunod-sunod na video ang ipinapakita. Isang drone na nagkakahalaga ng $6,000 ang nagpasabog sa isang T-90 tank ng Russia na nagkakahalaga ng $60 milyong. Ang tunog ng lumiliyab na apoy at natutunaw na bakal ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Naramdaman ko ang panginginig ng baso ng kape sa aking kamay. Bumilis ang tibok ng aking puso at natuyo ang aking lalamunan. Bumulong ang aking kasamahang analyst. Sa screen, ang pinakabagong network ng China ay naparalisa ng isang maliit na piraso ng plastik. Sa bawat sandali na napuputol ang signal ng radar at nalalampasan ng depensa, naramdaman ko ang pagsisikip ng aking dibdib. Naalala ko ang World Military Strength Index na sinundan ko sa loob ng 30 taon. 1. USA, 2. Russia, 3. China. Listahan ito ng mga numero, 6,000 tangke, 4,000 jet, 11 aircraft carrier. Ngunit ano ang realidad ngayon? Itinuro ko ang screen at sinabi, ang pinagmulan ng data ay mula sa isang site na kahit sino ay maaaring mag-edit at ang paraan ng pagkalkula ay sikreto. Binibilang natin ang mga tangke, pero walang nagtanong kung gumagana ba talaga ang mga ito. Isang pulang graph ang ipinatong sa video ng nasusunog na tangke. Noong 2022, ang Russia ay nasa ika-2 ranggo at ang Ukraine ay ika-22. Kung susundin ang ranggo, dapat ay natapos na ang digmaan sa loob ng 3 araw. Pero ano ang nangyayari? Ang hangin sa loob ng conference room ay tila naging yelo. Nakita ko ang takot sa mukha ng mga general. Ipinagpatuloy ko ang pagpapakita ng dokumento. Isang kawan ng mga drone ang lumitaw sa screen, parang mga itim na tuldok na pumupuno sa langit, sa radar. Ang mga ito ay nakikita lamang bilang mga ibon. Sa sandaling iyon, ang air defense ay naging walang silbi. Nilakasan ko ang aking boses. Ito ay isang digmaan ng cost efficiency. Ang $6,000 na drone ay sumisira sa $60 milyong na tangke. Ang bawat isang Patriot missile na ipinagmamalaki natin ay nagkakahalaga ng $10 milyong. Kung gagamitin natin ito para pabagsakin ang isang murang drone, mabubangkarote tayo sa sandaling manalo tayo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid. Naramdaman ko ang pawis sa aking mga palad habang itinuturo ang pinakamalalang problema. Ang ating mga radar sa kasalukuyan ay kinikilala ang mga plastic na drone bilang mga ibon. Ito ang limitasyon ng sistemang nakadisenyo lamang para sa metal. Nakikipaglaban tayo sa isang kaaway na hindi natin nakikita. Isang general ang humampas sa mesa. Sino ang may ganyang teknolohiya? Tanong niya. Nagkibit balikat ako. Hindi pa kami sigurado, pero tiyak na may nakagawa na ng solusyon sa problemang ito. Tumahimik ang silid. Nagsimula na nilang maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Ipinakita ko ang huling slide, ang krisis na kinakaharap natin. Kaaway na hindi nakikita, banta na hindi natunton, depensang naparalisa. Noong araw na iyon, napagtanto ko na ang sistemang binuo sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa harap ng murang drone. Ang ranggo ng militar na pinaniwalaan natin ay wala ng saysay. Pagkatapos ng pulong,
Nag-iisa akong nag-aral ng mga dokumento. Ang listahan ng World Military Strength Index ay parang wala ng kahulugan. Sa labas ng bintana, malalim na ang gabi sa Washington. Naisip ko, ano ang nakaligtaan natin? Baka masyado nating minaliit ang mga tunay na pagbabago. Ang anyo ng digmaan ay nagbabago na. Hindi na ang may pinakamaraming sandata ang mananalo, kundi ang may pinakatumpak na mata, ang makakakita sa kaaway na hindi nakikita ang magiging bagong makapangyarihan. Mula noon, nagsimula ang aking paghahanap. Sino ang nakatuklas ng sagot sa bagong panahong ito? Ang katotohanan ay laging lumilitaw sa mga lugar na hindi inaasahan. 3 araw ang lumipas, naghahanda ako para sa ulat sa strategic meeting room ng Pentagon. 12 general at mga senior analyst ang nakapalibot sa mesa. Sa gitna ay ang aking bagong pagsusuri. Ang core ng banta ng drone ay cost efficiency. Simula ko. Sinabi ni General Wilson habang nakahalukip-kip, "Jason, mayroon tayong mga Patriot missile. Bakit ka nag-aalala?" Agad akong sumagot. Ang isang Patriot ay $10 milyong. Gagamitin niyo ba iyan laban sa $6,000 na drone? Mabubangkarote ang Amerika. Imposible ang estratehiyang iyan sa matematika. Ipinakita ko ang mga numero. Kung 100 drone ang lilipad sa Ukraine bawat araw at gagamit tayo ng Patriot, gagastos tayo ng $1 bilyong kada araw. Sa loob ng isang buwan, $30 bilyong kalahati ng ating taunang budget sa depensa ay mauubos sa loob ng isang buwan. Nagbago ang ekspresyon ni General Davis. Ano ang alternatibo, Jason? Hindi tayo pwedeng maupo lang dito. Sinabi ko ang problema. Ang radar natin ay nakakakita ng plastic na drone bilang ibon. Nakikipaglaban tayo sa anino. Isang general ang umiling. Anino? Laruan lang iyan na gawa sa plastic. Nilakasan ko ang boses ko. Ang laruang plastic na iyan ang nagpapasabog sa mga tangke natin. Hindi na ito teorya, ito ang realidad. Matagal na katahimikan ang namayani. Tinanong ni General Brown, sino ang makakalutas nito? May bansa ba na may sagot? Inilipat ko ang slide. Isang bagong logo ang lumitaw. Sa ilalim nito, nakasulat ang Pilipinas. 13 kilometrong detection range, 0.01 metrong kakayahan sa pagkilala, AI Identification Algorithm. Nagkagulo ang silid. Pilipinas? Tawa ni General Wilson. Nagbibiro ka ba? Hindi ba't mga call center at agrikultura lang ang alam nila? Sabi naman ng isa, gaya-gaya lang siguro iyan sa teknolohiya ng China. Paanong ang Pilipinas ang makakagawa ng hindi natin nagawa? Kalmado kong ipinakita ang data. Tingnan nyo ang mga numero. 99.8% detection accuracy, 0.02% error rate. Isang AI system na nakikilala ang drone mula sa ibon sa real time. Nakikita nito ang 0.01 metrong bagay mula sa layong 13 kilometro. Tumahimik ang lahat. Hindi sila makapaniwala. Tinanong ni General Davis, sigurado ba ang data na ito? Sumagot ako ng may kumpiyansa. Kinumpirma ito ng ating intelligence. Ito ang Sentinela 2.0 radar system ng Pilipinas. Kasalukuyan itong ginagamit sa mga tensyonadong katubigan nila at nakakatunton maging sa maliliit na drone na walang nasyonalidad, sabi ni General Brown. Kung ganoon, kunin natin ang teknolohiya, i-demand ang technology transfer. Umiling ako, hindi ganoon kadali. Hindi lang ito hardware, kundi ang AI algorithm at software na bunga ng maraming taon ng pagsasanay sa realidad. Nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Mula sa pangmamaliit naging tensyon ang naramdaman. Ang Pilipinas ay mas una pa sa atin, bulong ni Wilson. Binigyang diin ko. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Nakita nila ang problema ng mas maaga at nakahanap ng solusyon. Habang nagbibilang tayo ng tangke, sila ay bumubuo ng bagong mata para sa larangan ng digmaan. Matapos ang pulong, naguluhan ako. Ang teknolohikal na liderato ng Amerika sa loob ng 30 taon ay nayayanig. At ang mas nakakagulat, ang sagot ay nahanap sa ibang bansa. Nagpasya akong personal na kumpirmahin ang teknolohiyang ito. 1 linggo ang lumipas, mula sa NAIA, bumiyahe ako patungo sa kabundukan ng Benguet. Pinapunta ako ng Pentagon para i-verify ang teknolohiyang Sentinela ng Pilipinas. 5:00 ng umaga, malamig ang hangin sa Cordillera. Sa gitna ng masukal na bundok, biglang bumukas ang isang patag na lugar ang testing ground. Sa gitna ay isang puting radar dome na dahan-dahang umiikot. Mas malaki ito kaysa sa inakala ko.
Malugod akong tinanggap ni Dr. Antonio Ramos, isang scientist na nagtapos sa University of the Philippines. Ngayon, makikita mo ang kakayahan ng Centinela 2.0 sa pagkilala sa mga ibon mula sa layong 13 kilometro, sabi niya. Alas 7 ng umaga, nagsimula ang eksperimento. Libu-libong mga ibon ang lumipad sa langit, mga uwak, kalapati at iba pang ibon sa bundok. Sa radar, lumitaw ang maraming tuldok. Tiningnan ko ang monitor. Kinikilala ng AI ang bawat signal sa real time, ang pattern ng lipad, bilis, at maging ang frequency ng pagpagaypay ng pakpak. Biglang may tumunog na babala. Isang pulang tuldok ang humiwalay sa kawan ng mga ibon. Sabi ni Dr. Ramos, ayun, may isang drone sa layong 13.2 kilometro. May sukat na 0.08 metro, sumasabay sa bilis ng mga ibon. Tumingin ako sa langit, gamit ang teleskopyo wala akong makita, kundi mga ibon. Pero sa radar, malinaw ang pagkakaiba. Ang mas nakakamangha ay ang paghula ng AI sa ruta ng drone hanggang sa susunod na 5 minuto. Napabulong ako, imposible ito. Ngumiti si Dr. Ramos, hindi lang ito radar, ito ay mata na marunong umunawa sa langit. Resulta ito ng 3 taong data mula sa West Philippine Sea. Sa sumunod na test, mas mahirap ang sitwasyon. 3 drone ang sumama sa mas siksik na kawan ng mga ibon. Sa mata ng tao, imposible silang paghiwalayin. Ngunit sa radar, tumpak na tinukoy ng AI ang 3 drone kasama ang kanilang sukat at bilis. 99.97% ang accuracy nito. Ipinaliwanag ng isang researcher na ang mga ibon ay gumagalaw ng hindi regular habang ang drone ay may partikular na frequency mula sa motor nito. Sa hapon, sinubukan namin ang extreme conditions, ulan at dilim. Kahit zero visibility, tumpak pa rin ang radar. Tinanong ko si Dr. Ramos, bakit hindi ito nagawa ng ibang bansa? Nag-isip siya, marahil sa karanasan, sa loob ng maraming dekada, nakatuon lamang kami sa depensa at palagi kaming nahaharap sa banta ng mga drone mula sa mga karatig bansa. Ang data namin ay mula sa tunay na karanasan, hindi lang teorya. Nang gabi ring iyon, sa isang lodge malapit sa site, ginawa ko ang aking ulat para sa Pentagon. Mahirap itong ipaliwanag dahil kailangan itong makita para paniwalaan. Sa labas, tanaw ang mga bundok ng Benguet. Dito pala isinilang ang teknolohiyang magbabago sa mundo. Tinawagan ako ni Dr. Ramos ng gabing iyon at niyayang lumabas. Sa rooftop ng pasilidad, sa ilalim ng nagniningning na mga bituin sa Benguet, nagtanong ako, bakit niyo binuo ang ganitong teknolohiya? Masyado itong komplikado para lang sa digmaan. Sumagot siya ng malalim, Jason, hindi namin ito ginawa para makakita ng kaaway. Ginawa namin ito para hindi magkamali. Naguluhan ako. Ipinaliwanag niya. May pagkakamaling nagmumula sa hindi pagkakita sa kaaway. Pero mas nakakatakot ang pagkakamaling ituring na kaaway, ang isang bagay na hindi naman pala kaaway. Isang tuldok sa radar ang nagkamali at isang nayon ang nawala. Tinutukoy niya ang isang insidente noong 2002 sa karagatan malapit sa Palawan kung saan napagkamalang reconnaissance plane ang isang sibiliyang sasakyang panghimpapawid. Noon, isa pa lamang akong junior researcher. Ang tila kaaway na eroplano ay isa palang weather balloon. Kapag naranasan mo iyon, hindi mo na nanaising tumingin sa mundo sa ganoong paraan muli. Ang pilosopiya ko ay, huwag magpapaputok hanggat hindi sigurado. Naunawaan ko na, ang core ng kanilang teknolohiya ay hindi pagwasak, kundi proteksyon. Pinili namin ang karunungan kaysa sa lakas, dagdag ni Dr. Ramos. Ang tunay na kapayapaan ay ang hindi pagkakamali sa isa't isa. Kinabukasan, sa isang lounge sa Makati, nakipagkita ako kay Thomas Bentley, ang CEO ng isang Israeli military firm na Iron Spear, isang matalas na negosyante. Alam mo kung bakit ako nandito, Jason? Ang P-Radar. Interesado kami, sabi niya. Nagulat ako kung paano niya nalaman. Dumating si Dr. Ramos at agad siyang inalok ni Bentley ng joint development para sakupin ang global market. Ngunit tumanggi si Dr. Ramos. Hindi namin ibinebenta ang aming mata. Ang teknolohiyang ito ay may kaluluwa ng 70 taong karanasan. Hindi ito basta produkto. Nagalit si Bentley. Hindi kayo mabubuhay sa idealismo. Paano kung gayahin ito ng China o Russia? Sagot ni Dr. Ramos. Kung magagawa nila, mababawasan din ang kanilang pagkakamali. Hindi iyon masama. Sabi ni Bentley, bago umalis, magsisisi kayo.
Hindi mapayapa ang merkado na ito. Nakatanggap ako ng emergency call mula sa Pentagon, pinaalis na ako sa Pilipinas. Pagbalik ko sa Washington, hinarap ako ni Director Bradley. Masyadong mataas ang grado mo sa Pilipinas. Sabi ng mga nasa taas, problema ito, sabi niya. Hindi pwedeng aminin na mas magaling ang teknolohiya ng Pilipinas kaysa sa atin dahil may politika rito. Pumasok si Harrison mula sa policy planning at nagpakita ng binagong report. Ang titulong Analysis of P-Radar ay naging Alleged Performance of P-Radar. Ang mga katotohanan ko ay naging suspisyon at exaggeration. Nagalit ako, peke ito. Pero sabi ni Bradley, piliin mo, ang karir mo o ang prinsipyo mo. Isang buwan matapos ang tensyon sa Pentagon, bumalik ako sa Pilipinas, sa Subic Bay, kasama ang isang journalist na si Lina Andresin. May mga delegasyon din mula sa UK, France, Saudi Arabia at iba pa. Sa gitna ng dagat, nakita namin ang anino ng dagat, isang fleet ng mga unmanned vessels ng Pilipinas. Gamit ang Sentinela system, tumpak nilang natutunton ang mga target sa layong 25 kilometro na may 1 metrong error margin lamang. Sa gitna ng demo, isang bangka ng mangingisda ang pumasok sa zone. Agad na huminto ang fleet. Ang AI ay automatikong lumipat sa safety mode dahil nakilala nito ang mga sibilyan. Humanga ang mga dayuhang delegasyon. Gusto ng UK, France at Saudi Arabia na bumili agad. Ngunit sinabi ng Department of National Defense ng Pilipinas, hindi ito para sa pag-atake. Kung gusto nyo itong gamitin, kailangang tanggapin nyo rin ang aming pilosopiya, proteksyon bago ang lahat. Bumalik ako sa Washington at tinapos ang aking huling ulat. Isinulat ko, ang World Military Strength Index ay lipas na. Hindi na bilang ng tangke ang sukatan, kundi ang tumpak na mata at tamang pagpapasya. Ang Pilipinas ang nagtakda ng bagong pamantayan. Alam kong magagalit muli si Bradley, pero hindi na ako natatakot. Pinili ng Pilipinas ang proteksyon kaysa sa pagwasak. At ito ang tunay na lakas sa ika-21 siglo. Sa aking huling pagbisita sa Maynila, sinabi ni Dr. Ramos, ang pagtingin sa langit ay hindi tungkol sa pagtingin sa malayo, kundi sa pagtingin ng tumpak. Habang paalis ang aking eroplano, tiningnan ko ang mga ilaw ng Maynila. Ang bansa na dating minaliit ay siya palang magtuturo sa mundo kung paano makakita ng totoo. Ang bansang unang nakakita, ang siyang huling tatawa. Iyon ang katotohanan ng Pilipinas na aking nasaksihan.